Halika, samahan niyo ako sa isang kwento na medyo baliktad. Isang kwento tungkol sa kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging number one. Tara! Aminin na natin, minsan gusto nating tayo yung bida, di ba? Yung pakiramdam na ikaw ang pinaka-importante, na sa'yo nakatingin lahat naman tayo naramdaman na yan. So paano ba nagsimula to lahat? Nagsimula ito habang si Jesus at ang mga alagad niya ay papunta sa Jerusalem. Pero alam mo yon, imbes na exciting, parang may kaba sa ere. Parang may kakaiba. Kasi naman, biglang sinabi ni Jesus kung ano raw ang mangyayari sa kanya. Ibibigay daw siya sa mga kalaban, sasaktan at papatayin. Tapos, mabubuhay ulit. Para sa mga alagad, teka, parang hindi tutugma sa inaasahan nilang isang astig na kaharian. Ang gulo, di ba? Ang nasa isip kasi nila, yung kaharian ni Jesus, parang isang malaking party. May mga korona, may mga pwesto, may kapangyarihan. Kaya yung mga sinabi ni Jesus tungkol sa paghihirap at kamatayan, parang, anong pinagsasabi mo? Hindi nila talaga magets. At sa gitna ng lahat ng kalituhan na to, dalawa sa mga alagad, sina James at John, may naisip na silang diskarte. At ang matindi, isinama pa nila yung nanay nila sa plano. Alam nyo yung ginawa nila? Parang palihim nilang nilapitan yung coach para sila na agad ang gawing team captain. Gusto na nilang i-reserve yung pinakamagandang pwesto sa kaharian bago pa man magsimula ang lahat. As in, diretsyahan talaga. Yung nanay nila ang lumapit kay Jesus at humiling. Pwede bang yung dalawang anak ko, sila yung umupo sa kanan at kaliwa mo sa kaharian mo? Grabe! Yun yung mga pinaka-VIP na upuan. Gusto nilang maging number 2 at number 3. Pero hindi yung inaasahan nila ang sagot ni Jesus. Imbes na mapikong o magalit, may tinanong siya pabalik. At yung tanong niya, nako, sobrang lalim. Tinanong niya sila, kaya niyo bang inumin ang saro na iinumin ko? Teka, anong saro? Ang ibig sabihin niya dito ay yung paghihirap na dadaanan niya. Ang punto niya, handa ba talaga sila sa buong kwento? Hindi lang sa masayang part. At sila naman, dahil gusto talagang magpakitang gilas, mabilis ang sagot, "Oo, kaya namin! Game na game sila!" Pero mukhang hindi pa nila lubusang naiintindihan na yung saro na yon ay simbolo pala ng matinding pagsubok. So, kinumpirma ni Jesus, "Oo, sasamahan niyo nga ako sa paghihirap." Pero nilinawan niya, yung mga pwesto sa kaharian, hindi yan parang premyo sa isang game show or party favor na basta-basta na lang ibinibigay. Para yan sa mga taong handa na talaga yung pagkatao at karakter. Nung narinig to ng ibang 10 alagad, ano sa tingin nyo nangyari? Ayun na! Naggalit sila, nagkakainitan na ng ulo. Bakit? Kasi gusto rin nilang lahat na maging pinakadakila. Dahil nakita ni Jesus na nag-aaway-away na sila, tinipon niya silang lahat. At dito niya itinuro ang pinaka-importanteng rules sa kaharian niya. At ito yung sinasabi kong baliktad, as in totally the opposite sa lahat ng alam nila. Dito, makikita nyo yung pagkakaiba. Sa mundo natin, di ba yung mga leader o yung mga great ones, sila yung naguutos. Sila yung gumagamit ng authority. At ang goal ay sila yung pagsilbihan. Pero sa kaharian ng Diyos, baliktad. Ang leader, siya ang servant. At ang goal ay ang magsilbi sa iba. At para patunayan to, ginamit niya ang sarili niya bilang pinakamalaking halimbawa. Sabi niya, "Ako na anak ng tao, na parito hindi para pagsilbihan, kundi para maglingkod at ibigay ang buhay ko para sa marami." Wow! So, ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng to? Kung baliktad pala yung kaharian, ano ba talaga ang tunay na kadakilaan? At ito ang pinaka-importante. Ang tunay na kadakilaan pala, hindi yan nakukuha dahil may special request ka o malakas ka sa boss. Ito ay resulta ng pagkatao. Resulta ng isang pusong natututong magmahal at maglingkod sa iba nang walang hinihintay na kapalit. Kaya pala, ang best seat in the house, yung pwesto na pinakamalapit kay Jesus, ay hindi para sa pinakamakapangyarihan o pinakasikat. Para pala yon sa taong pinakamaraming pinagsilbihan, pinakamaraming tulungan. Kaya ang iiwan nating tanong para sa'yo ay ito. Kung ang pagiging dakila pala ay nasa paglilingkod, sino kaya ang isang tao na pwede mong pagsilbihan o tulungan ngayon, kahit sa pinakamaliit na paraan lang?